Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manambatiin si Herrera Eglesiro, Angelica Javier, Jose Bernabe, Simon Tizon, and Felix Chavez. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Natutuloy po natin ang ating series patungkol po sa Essentials of the Historic Faith. So pinag-aaralan po natin sa isang buong linggo ano yung pananampalataya ng mga Kristiyano simula sa time natin ngayon paatras na papunta sa Panginoong Hesukristo. Dapat po kasi yung pananampalataya natin, hindi yan nanggaling lang sa isang relihiyon na sumulpot somewhere tapos pinapanampalatayahan natin. Hindi po ganoon. Dapat yung pananampalataya natin, ito yung pinanghahawakan na ng mga Kristiyano hanggang pabalik sa Panginoong Hesukristo. Yan po yung tinatawag nating historic Christian faith. Now, nung una po, tinalakayan natin yung Trinity, pinag-aralan natin yung pagka-Diyos at pagkataan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po, yung isa sa pinaka-importanting theology o pananampalataya natin mga Kristiyano ay yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po ang pinaka-mensahe ng Ebanghelyo. Sabi po rito, "Now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel." So ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Matatagpuan po ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 8. Yung buong chapter po na ito ay patungkol sa resurrection, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung ebanghelyo that Jesus died and He resurrected from the dead. Alam niyo po yung ibang mga relihiyon naniniwala na ang Panginoong Hesukristo hindi talaga namatay sa krus. No? Yung mga Muslim, di sila naniniwala doon. Pero tayo mga Kristiyano, ito ay sentro sa ating pananampalataya na si Jesus namatay talaga doon sa krus. Na yung mga Hudyo, ganun din, hindi rin sila naniniwala na si Jesus yung tagapagligtas, yung Messiah. Pero sa atin, treasure natin, pinaka-iingat-ingatan natin itong ganitong pananampalataya. So sabi ni Apostol Pablo na, "Brothers and sisters, I want to remind you of the gospel." Ito yung ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo. "The gospel I preach to you, which you receive, and on which you have taken your stand." Ito yung tinitindigan ninyo. "By this gospel you are saved." Ibig sabihin, kung hindi ito ang pananampalataya mo, hindi ka maliligtas. Sabi niya, "By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you believe in vain." Kaya napaka-importante ng gospel na to that Jesus Christ died and resurrected. So sabi niya, "For what I have received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the scriptures." So tanda natin, Christ died for our sins, that He was buried according to that He was raised on the third day according to the scriptures. So basahin ko po sa Tagalog. Ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita. This is the gospel, the good news, na ipinangaral ko sa inyo, na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Mga kapatid, this is very important. Ito yung laman ng ebanghelyo. Na kapag pinapanampalatayahan natin, dito talaga tayo magkakaroon ng kaligtasan. Na kapag ito nireject natin, walang kaligtasan. Hindi natin makakamtan ng kaligtasan. Sabi dito, na sa pamamagitan nito, nitong good news na ito, ebanghelyo na ito, kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumasampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap, na si Jesus, si Kristo, ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So yung resurrection ni Jesus Christ, meron niyang mga witnesses. Merong nagpapatotoo, nakita talaga namin siya. So sabi dito, at siya nagpakita kay Cephas, kay Pedro. At pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, 500 people, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, kay James. Pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa aking ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya. Nagpakita rin siya kay Apostol Pablo. So, marami mga witnesses ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya namatay, kundi nabuhay din siya. At pinapatotohanan to ni Apostol Pablo.
So, una yung teaching natin ngayong umaga. Jesus died for our sins. Sabi po rito, ito yung ebanghelyo, Christ died for our sins. So, ito po ay madalas binibigyan natin ng diin. Pero pagdating sa resurrection, parang minsan pag nag-preach tayo ng gospel, minsan napuputol lang sa Jesus died for us eh. Pero that's not the main point of the gospel. The main point of the gospel is Jesus died, He was buried, and He resurrected from the dead. Ang ebanghelyo, pag walang resurrection, hindi ebanghelyo yan. Hindi ka maliligtas sa kamatayan ni Kristo. Maliligtas ka sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi hindi kompleto ang ebanghelyo pag ang preach mo lang namatay si Jesus. Ang ebanghelyo talaga, kaya nagiging good news yan, kasi yung namatay, muling nabuhay. So, Jesus died for our sins. Pangalawa, Jesus resurrected to give us new life. Napaka-importante po nito. Tingnan nga po natin sa Romans chapter 6 para mas ma-appreciate natin. No? So, sabi rito, ano bang importansya ng namatay ang Panginoong Jesucristo? Ang importansya niya, namatay si Jesus Christ doon sa krus. Ibig sabihin, tayo rin ay namatay sa ating mga kasalanan. That's the point. Namatay tayo sa ating mga kasalanan. Kung namatay tayo sa ating mga kasalanan, ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi na natin ipinamumuhay yung masamang gawain. Kung tunay na tinanggap natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Kaya po sabi ni Apostol Pablo rito, shall we go on sinning? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Iyan ba yung ipapamuhay natin? Dahil sa biyaya ng Diyos na nananagana? Sabi dito, by no means. We are those who have died to sin. Namatay na tayo sa kasalanan. Nung namatay si Jesus sa krus, kasama na tayong napako doon sa krus, kasama na tayong crucified doon sa krus. How can we live in it any longer? Paano natin ipapamuhay ang kasalanan? Namatay na nga tayo sa kasalanan. That's the point of Jesus' death on the cross. At dahil muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, dito sa verse 4, as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kaya po tayo nagkakaroon ng bagong buhay because Jesus resurrected from the dead. So sabi po ni Apostol Pablo, para mas ma-appreciate natin yung kahalagahan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sabi niya, I have been crucified with Christ. Ano ibig sabihin nito? Ako ay kasama ng pinako, pinarusahan at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kasama ako. Si Jesus, hindi ako physically, si Jesus yung namatay, pero I'm united with Christ. Kasama na akong pinatay at pinarusahan doon sa krus. I've been crucified with Christ. Because of that, I no longer live. Hindi na ako nabubuhay. Yung masama kong klase ng pamumuhay, yung dati kong pagkatao, hindi ko na ipamumuhay yan. Bakit? Namatay na ako doon sa krus eh. How can we live in sin any longer? Kaya sabi dito, I've been crucified with Christ. I no longer live. Sino nabubuhay sa atin? Si Jesus na muling nabuhay. Sabi niya, but Christ lives in me. Kaya po kung totoo na tayo tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, namatay na tayo sa kasalanan at hindi na natin ipinapamuhay ang masamang gawain, sapagkat tayo meron ng bagong buhay kung paano ang Panginoong Jesucristo nag-resurrect, muling nagkaroon ng bagong buhay, siya ay naghahari sa ating buhay, siya nang nabubuhay sa atin. Kaya kung totoong tinanggap natin ang ebanghelyo, malaking pagbabago ang nangyayari sa buhay natin. We cannot say we are saved kung hindi naman tayo naligtas mula sa ating mga kasalanan. Jesus died for our sins. Jesus resurrected to give us new life. And number 3 po, there is no salvation apart from Christ's death and resurrection. Dahil ito ang ebanghelyo, wala na po ibang kaparaanan para tayo maligtas. Isa lang talaga tagapagligtas, si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and there's no other way to be saved except through Jesus Christ. Kaya dadaan talaga tayo sa proseso ng pagkamatay sa ating mga kasalanan, ng crucifixion sa sobrang mapagbiyaya ng Diyos sa atin. No? Lahat ng kasalanan natin pinarusahan. Pero hindi sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo. And we are in Christ, Jesus crucified. We are crucified together with Christ on the cross. Parang sinabi ni Jesus Christ, akin na lahat ng kasalanan mo. In that way, we are united with Christ. At pinarusahan niya sa kanyang katawan upang tayo ay hindi na tumanggap ng kaparusahan.
At nung muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, kasama na rin niya tayong nabuhay upang magsimula tayo ng panibagong buhay para sa Panginoon. At yun ang totoong kaligtasan, mga kapatid. Hindi totoo yung masasabi mo naligtas ka tapos hindi naman nabago buhay mo. Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang tunay na kaligtasan, naligtas ka spiritually, tapos nabago ka pa araw-araw. There's no salvation apart from Christ's death and resurrection. Now, how can we apply this? Number 1, die in our sins. Araw-araw po tayong namamatay sa ating mga kasalanan. Ang banal na espiritu na nanahan sa atin, araw-araw nagdedeklara ng gera sa ating makasalanan na laman. At araw-araw din po tayo nagpapasakop sa ating Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu at sinasabi natin, Lord, sakupin niyo ako, baguhin niyo ako, mold me, change me, transform me. Araw-araw po nating dinideklara yan. Kung paano nagdideklara ang banal na espiritu ng gera laban sa ating makasalanan laman, araw-araw din tayo nagdedeklara ng ating pagsusuko sa ating Diyos. We die in our sins. We are dead to self every day. And number 2, we live a holy life for God every day. Kung nag-fail ka kahapon, mag-start ka uli ngayon. Kung nag-fail ka ngayon, mag-start ka uli bukas. That's the essence of resurrection. Muling nabuhay ang Panginoon Jesucristo para tayo magkaroon ng panibagong buhay. We live the newness of life. Pangatlo po, we share the true gospel of Christ. Pag nag-share po tayo ng ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo, hindi yan para lang, okay, I share the gospel para mapunta to sa langit tong tao na to. Pag namatay ka, punta ka sa langit. No? Hindi ganun yun eh. We share the gospel so that that person will be transformed now. Dito pa lang sa mundo, nagsisimula na yung pagbabago. Kasi pag yan, walang pagbabago yan sa buhay niya dito sa lupa, huwag mo nang expect na mapupunta pa yan sa langit. Kasi ang tunay na ebanghelyo, pag tinanggap mo yan, mamamatay ka talaga sa sarili mo. You will be crucified with Christ. At sasabihin mo rin yung sinabi ni Apostol Paul na, I've been crucified with Christ, I no longer live. Si Kristo nang nabubuhay sa akin. Kung ikaw talaga tumanggap ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at ikaw nag-share ng ebanghelyo sa iba, kailangan talaga merong dying to self. Lagi tayong namamatay sa ating mga sarili at si Kristo nang nabubuhay sa atin. Yung asal, pananalita, pagkilos ng Panginoong Jesucristo, yun na yung ipinapamuhay natin. At yan ang marka ng tunay na kaligtasan. Kung walang marka ni Kristo, wag mo nang expect na, we will live with God forever and ever. Kasi ang tunay na ebanghelyo, pag tinanggap mo yan, laging may marka ni Kristo. So, share the true gospel of Christ. When you share the gospel of the Lord Jesus Christ, ini-emphasize mo na namatay si Kristo para sa tao na yun. At the same time, Jesus resurrected from the dead. Para kailangan natin ma-emphasize na si Jesus Christ, kailangan mabuhay sa atin. Kung si Kristo nang nabubuhay sa atin, meron talagang transformation, meron talagang pagbabago. Huwag po tayong mahulog sa easy believism na maniwala kay Kristo, ligtas ka na kahit walang pagbabago sa buhay mo. When you surrender your life to Jesus Christ, meron at merong malaking pagbabago sa iyong buhay. Transformation, metamorphosis. So share the true gospel of Christ. Hindi yung maniwala ka, punta ka sa langit, no? Believe in Jesus, go to heaven. Kailangan merong ebidensya yan ng transformation. Merong dying to self and living for God. So die in our sins, live a holy life for God, and share the true gospel of Christ. Now, para naman po sa ating discussion, what are the ways we can prove that we are truly saved? Ano ang mga kaparaanan para ma-prove talaga natin na tayo ay tunay na mga ligtas? Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, examine yourself whether you are truly in the faith. Kailangan nating siyasatin ang ating mga sarili kung talagang may pagbabago sa buhay natin. Kung talagang tayo ay nasa pananampalataya nga o hindi. So what are the ways we can prove that we are truly saved? Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I believe in the true gospel that Jesus died and resurrected. This means that I have been united with Christ in His death and resurrection.
that I died with Jesus and now live for God. Please let me radically live out the gospel. Help me die to my sins every day and live for you every day. I pray that your Holy Spirit continues to wage war against my sinful flesh. Conquer me, change me, mold me, make me into the person you designed me to be. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po kay Sir Norberto na nakakatuwang po natin sa mga gawain po natin. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.